Alam mo kung maniwala kay Trillanes sa bakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sasagutin yung buuan. Wala. Yan ang isang misteryo. May isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA? Wala. Anong contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas para kung magsalita ka lang hero? What have you contributed to this country? Mayor, sabi ni Trillanes, may draft yung sa Senate hearing, yung statement mo na may draft na daw na submit sa ICC. Anong reaction natin sa inyo? Alam mo kung maniwala kay Trillanes sa bakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko nga sinasagot eh. Kaya hindi ko sasagutin yung buuan. Wala. Yan ang isang misteryo. May isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA? Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang kulol kung hindi magkudita, gumawa ng kaguluhan sa bayan natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo, the idiot, itong si Trillanes. Ano ang style ng buwang na yan? Kung katabi ka niya, at ayaw niya, ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang ulo na yan. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit. Tapos nagwala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yung patay na yan. Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny na doon, matagal nang kasabay siguro ng ditong ibang cemetery. Mahirap kay Nograles ay Trillanes, akala niya matapang siya. Yung pagkakala niya kay sundalo siya, ay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. Si PMA yan. Pero itong na ito, at bakit sumalig na yan sa inyo? Siya lang may utak, siya yung may bayag na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. At umpisa ka, lumabas ka ng barak, gulo ka, binigyan ka ng amnesty, ngayon, ang bunganga mo, bunganga keke. Kala mo na sundalo ang wala. Anong contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas para kung magsalita ka lang hero? What have you contributed to this country? May nahatid ka ba ng kapwa mo Pilipino na pobre na nahatid mo sa ospital? Nalagaan mo? Nagpakain ka ba dyan sa mahirap ng tao sa Maynila? Hindi ka nga kilala sa Caloocan tapos gusto kang... Alam mo, pag tumakbo ka Trillanes sa Caloocan, doon ako magkampanya. Doon ba ako makita? Doon kita babuin. Talagang babuin, talagang babuin. At kunin ko yung mga istorya ng mga classmates ko sa PMA, pati yung sundalo. Doon ko sabihin sila, ito yung sinabi ng mga sundalo sa ulo na ito. Ang problema nito, hindi ang misteryo natin is kung natuli ba itong
Ito, buang-buang bago para sila. Si Risa, she's simply parroting the line of Jose Maria Sison. Yung linyada ng Communist Terrorist Group, CPP-NPA, walang pinagkalayo sa pangungusap ni Risa Hontiveros. I'm not saying na komunista, terorista si Risa. Pero yung linyahan ng mga komunista, terorista, pareho ng linyahan ni Risa Hontiveros. And ang nakakabahala nito, ang linyahan nila hanggang ngayon, ganoon pa rin na pinamumukha nila na may kasalanang nagawa. Kumbaga ano ang impression na maihahatid nito sa taong bayan na okay na lang pala na hindi magsampa ng kaso, okay na lang pala na hindi kakasuhan, ihabla, dahil pwede mo namang sabihin at igiit na meron niyang kasalanang ginawa. Basta ako naniniwala na may kasalanang ginawa. Same sila ng linyahan, itong mga makakaliwang grupo na ito na sinasabi mga human rights advocate at pati ditong si Senador Risa Hontiveros. The way siya mag-handle ng kanyang hearing na dapat ay patas, no? Kung makapagsalita siya sa dating Pangulo, ganun din. Naniniwala siya may kasalanan. Dito sa pagdinig din kay Pastor Apollo Sikibuloy, ganun din. Hindi pa nga napapatunayan. Yung iba pa nga, hindi pa nga nakasampa ng kaso. Kaya nga sabi ni Pastor, magsampa na lang ng kaso. Pero ganun pa rin. Correct. Same sila ng linyahan. Ito, delikado ito pag ganito ang umiiral, Sir Jay. Mabuti na lang matalino ang Pilipino. Kaya halos wala nang naniniwala sa kanila eh. Alam mo, naniniwala na lang kay Risa. Yun na lang, yun mga dalawang babae na sa likod niya na sumusubo sa kanya ng mga questions. Dahil wala naman talagang alam si Risa eh. Di ba? Oo. At saka maganda yung bagong desisyon ng Supreme Court. Kahit tawagin mong bobo, tanga si Risa ngayon, hindi kanya pwedeng kasuhan because the decision of the Supreme Court is you cannot accuse somebody slander kung kinukwestiyon niya yung performance mo bilang opisyal ng gobyerno, halal man o appointed. Now, going back doon sa sinabi, si Risa, she's simply parroting the line of Jose Maria Sison. Yung linyada ng Communist Terrorist Group, CPP-NPA, walang pinagkalayo sa pangungusap ni Risa Hontiveros. I'm not saying na komunista, terorista si Risa. Pero yung linyahan ng mga komunista, terorista, pareho ng linyahan ni Risa Hontiveros. Ngayon, walang question yun kay anong tawag nito, kay ano pangalan, Aling Laila, no? Laila de Lima. Kasi yung linya naman ni Laila de Lima, yun ang linyahan ng mga dilaw at saka mga pink. And linya niya because of her personal ambition, political ambitions. Gusto niya makabalik sa Senado. Ngayon, nasa Pilipino yan kung ibabalik siya, no? Pero yan ang totoo. Walang ibang intensyon yan. She wants to be elected again as senators, no? Ngayon, tayong mga Pilipino, nasa atin yan. Kung maniniwala tayo, malalaman natin yan sa resulta ng eleksyon. Kapag ka inihalal si Laila de Lima ng taong bayan, no? Walang dapat sisihin ng taong bayan kundi sarili nila. Ngayon, hindi naman kandidato si Risa, pero si Risa nagpe-prepare sa 2028. Bukod doon, iba yung gusto pa rin mangyari lang, halos kinakampanya niya yung linyada ng Makabayan Group at saka ng grupo nila Chel Diokno, no? Mabuti na lang. Ako no pun intended kay Chel Diokno, no? Kaibigan ko 'yan. Pero yung paliwanag ni Attorney Archie Gamboa, former PNP chief, parang ug sa Bisaya pa murag gikumot ang pagkaabogado, ang pagka-dean sa College of Law ni Chel Diokno. Parang sinabi niya, 16 o 6 na beses inuulit dyan sa provision ng mga binabanggit mong mga batas. Hindi mo pa rin naintindihan? Anong klaseng meron ka? Kung saya, sumpatanggan niyo pa, ay siya, ay kung hindi mo naintindihan yan ay para kang ulaga. Di ba? Ngayon, kaya nga ako, isa lang, nung humarap si Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senado, dyan sa committee mismo ni Risa Hontiveros, simple lang, parang binuhusan ng tubig na may yelo, no? Para sabi niya kasi, sige,
Yan ang hinaharap mo, mga witness mo, no? Kasi ayaw kong mabanggit na witness kasi hindi naman talaga sila witness. Hindi mo siya pwedeng sabing resource person. Hindi mo siya pwedeng sabing accuser because they're simply witness, no? Ano yung it wettens, no? Binabasa yung laway ni Risa Ontiveros para pagmukhain siyang magaling, no? Simple lang, anong sabi ni Pastor Kibuloy? Kung sakali po at meron kayong ebidensya at naging biktima kayo, ano, magsampa kayo ng kaso, haharapin ko lahat yan. O, bakit ilang pun taon na walang nagsasampa? No? Kasi wala eh. O, anong lumalabas ngayon? Pati yung yung dinala nila General Torre at saka ni Colonel, ano pangalan nung Colonel na City Police Chief ng Davao City? Yung babaeng nakatakip pa yung ng itim. Oh. Kasi dapat walang ganun eh. Pag humarap ka sa public hearing, sa Senado, walang ganun. Kaya nga pinapatanggal yung iba, but not with Risa. Oh. Kasi hindi nila mailabas ng totoo. Oh. Kaya simple lang. Kaya ako, ngayon, lumalabas. Sasabihin mo, paharapin uli. Kaya nga sinabi nga ni Presidente, no? Ni Mayor Digong, sabi niya, tapusin natin kahit magdamag. Dahil unang-una, hindi naman. Alam mo, yan pang isang pagkakamali ng Senado, ha? Dapat pag nag-imbita sila ng resource person, ginagastusan nila yan because they have funds, no? Kaya nga meron silang 3 million each, no? Para sa legislative research, and that's part of legislative research in aid of legislation. O, kinakailangan silang gumastos ng pamasahe, hotel, pagkain, lahat, sasakyan, hotel transfer. Kaya tama si Presidente. Kaya sabihin mo, kailangan pa bang imbitahan? I don't think so. In the first place, gusto ko lang samantalhin din ng pagkakataon, no? Pasadong-pasado yung pag-conduct ni Coco. I was not expecting him to be fair, but he was very fair and very objective in the conduct of the hearing of the Senate Committee on Public Accountability, otherwise known as Senate Blue Ribbon Committee. Kaya maayos, no? At saka kita mo nga, si Senator Jinggoy Estrada mismo, he did well also when he kept on asking Miss De Lima, no? Senador, kung ka, si DOJ Secretary ka, wala kang na-file? Ilang pun taong ka? Oh. Alam mo, yung ganun kasimple, no? Hindi na ito panahon ng puro tayo dada, no? Pag meron tayong kapareho niyan, kasi gagaya-gaya kayo diyan kina Dan Fernandez, kina Benny Abante. Oh, anong nangyari? Nagkaetot-etot ang buhay nila. Oh, lumabas yung katotohanan. Kasi yung kapitbahay ko yun si Colonel, anong pangalan yun? Grijaldo, si Hector. Oo. Kahit na mahirap silang pamilya, dito kilalang-kilala yung pamilya niyan. Very honest, very humble. Hindi mo pwedeng subornohan yan kahit na bayaran mo pa siguro ng milyones yan, hindi magbabago ng ano yan. Pag-uugali dahil mulat sa pool, ganyan na siya. Can you imagine, for him to be very decisive and be very brave in telling the truth, despite the fact may 4 na taon pa yan PNP graduate yan, kung saan ako nag-lecture din nung araw dyan. Sakripisyo because pwede pa siya maging general Pero alam niya, the price he had to pay for telling the truth, no? Hindi niya inalintana yun. Kaya talagang saludo tayo dyan kay Mang Hector, kay Colonel Grijaldo.